this is a DQ handwriting radik yung homework adurat. Idiot! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang psychological drama, family film na tinatawag na Like Stars on Earth. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gilid ng lawa, sa labas ng paaralan, may isang 9 na taong gulang na batang lalaki na may banggat ng ngipin na si Ishan. Gumagamit ang bata ng parang coffee strainer para makahuli ng maliliit na isda at inilalagay ang mga ito sa kanyang water bottle. Di inaasahan, may lalaking lumitaw mula sa likod niya at hinayla siya sa kanyang damit. Ang lalaking ito ay ang driver ng school bus at naiinis siya dahil nasayang ang 10 minuto sa paghihintay sa bata. Pagkatapos ng ilang sandali, pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Shiro at Johnny. Itinapon ni Ishan ang kanyang report card sa mga aso para kainin ito, upang hindi na niya ito ipakita sa kanyang mga magulang. Pagkatapos tiyaking napunit na ang papel, pumasok ang bata sa bahay at dali-dali niyang inilagay ang mga isdang nahuli niya sa aquarium sa ibabaw ng refrigerator. Pagkatapos kumain ng merienda, pumunta si Ishan sa kanyang kwarto at nagsimulang buuin ang puzzle. Di nagtagal, dumating ang kanyang kapatid na si Johan at sinabi sa kanilang ina na siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura. Ipinagmamalaki ng babae ang kanyang panganay at tinanong ang bunsong anak tungkol sa kanyang report card. Lumabas si Ishan sa kwarto at pumunta sa labas para manood ng laro ng kanyang mga kapitbahay. Habang naglalaro, napunta sa kabilang lugar ang bola at hiniling sa kanya na kunin ito. Agad na bumangon si Ishan at hinabol ang bola, ngunit nang ihagis niya pabalik sa field, napunta ito sa kabilang panig ng pader. Sa oras na iyon, si Ranjit, isa sa kanyang mga kapitbahay, ay sumigaw at inutusan ang bata na kunin ang bola. Natigilan si Ishan at hindi agad kumilos, kaya hinabol siya ng bata. Kahit mas maliit siya kaysa kay Ranjit, nagpa siya ang bata na lumaban. Nag-roll on the ground ang dalawa at nagkagulo. Tinapakan ni Ranjit ang ulo ni Ishan sa lupa at hinawakan siya sa leeg, sinubukan pang baluktutin ang kanyang braso. Para ipagtanggol ang sarili, ngumunguya si Ishan sa batang ito, at sa wakas ay pinakawalan siya ni Ranjit. Tumakbo si Ishan sa terrace at nagsimulang umiyak, ngunit di nagtagal ay na-distract siya at naglaro ng saranggola na nakita niya roon. Pagbalik niya sa bahay, nakasalubong niya si Ranjit at ang kanyang ina na nagrereklamo sa kanyang mga magulang. Inakusahan nila si Ishan na siya ang nagsimula ng away. Nang makita ng kanyang ama ang bata, sinampal siya sa mukha. Sa puntong ito, nagdagdag pa ng mga kasinungalingan ang kapitbahay at sinabi na sinira rin ni Ishan ang kanyang damit sa laban. Galit sa maling akusasyon, umatake si Ishan at kinailangan ng kanyang mga magulang na paghiwalayin ang dalawa. Pag-alis ni Ranjit at ng kanyang ina, sinabi ng ama ni Ishan na araw-araw ay nagdudulot lamang siya ng problema sa pamilya. Tuwing araw, may bagong reklamo tungkol sa bata, mula man sa paaralan o sa mga kapitbahay. Binalaan ng ama na kung may makarating pang reklamo tungkol sa kanya, ipapadala siya sa boarding school. Matapos ang sermon ng kanyang ama, lumuhad ang ina ni Ishan sa harap niya at inalagaan ang kanyang mga sugat. Alam niya na palaaway si Ranjit at pinakiusapan ang anak na huwag na itong gawan pa ng gulo. Kinabukasan, haharapin muli ng bata ang isang araw sa paaralan. Sa unang klase, tinanong siya ng guro niyang si Irene na basahin ang isang pangungusap mula sa English book at tukuyin ang mga adjective. Ngunit hindi matutugunan ni Ishan ang utos dahil nahihirapan siya sa pag-aaral. Sa paniniwala ng guro na ang ganitong ugali ay dahil sa kawalan ng interes, pinalabas niya ang bata sa klase. Pagkatapos ng klase, bumalik si Ishan sa kanyang classroom. Tinanong siya ng isa sa mga kaklase kung ginawa ba niya ang kanyang math homework at kung pirmado na ba ng mga magulang ang kanyang report card. Dahil hindi niya nagawa ang homework at hindi na ipakita ang kanyang grado sa mga magulang, alam niyang muling pagsasabihan siya. Kaya nagpa siya siyang kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Habang nasa kalye siya at naglalakad sa maliit nilang bayan sa India, nakilala ni Ishan ang ilang bagong lugar at bagong propesyon na hindi niya inakala na umiiral. Walang duda, para sa kanya, mas makabuluhan ang paglalakad na iyon kaysa sa kahit anong araw sa paaralan. Habang naglalakad siya sa mga kalye at pinagmamasdan ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao, natututo siya ng mga bagong bagay na hindi niya natutunan sa klase. Pagkatapos ng oras ng klase, bumabalik si Ishan sa paaralan,
naghihintay sa kanyang mga kaklase sa loob ng bus, at pauwi na parang walang nangyari. Sa hapon, tinutulungan siya ng kanyang ina sa kanyang homework, ngunit nadidismaya siya nang makita na wala pa rin progreso ang bata. Hindi maintindihan ng babae kung paano patuloy na nagkakamali sa pagbabaybay si Ishan kahit araw-araw nilang pinagpraktisan. Nag-aalala siya na baka kailangan pang ulitin ni Ishan ang 3rd grade at mahuli sa kanyang mga kaibigan. Sa gabi, ginaising ni Ishan ang kanyang kapatid at sinabi na hindi siya nakapasok sa klase nung araw. Hinihingi niya sa kapatid na sumulat ng liham sa guro bilang paliwanag sa kanyang pagliban. Sa simula, tumanggi si Johan, ngunit sa huli ay pumayag din dahil sa panghihikayat ng bunsong kapatid. Kinabukasan, binasa ng guro ang liham na nagsasabing may sakit si Ishan kaya hindi siya nakapasok sa huling klase. Pagkatapos, nagpa siya ang babae na magbigay ng sorpresa na math test. Sa loob ng 30 minuto habang sinusolve ng mga estudyante ang mga tanong, nananaginip si Ishan. Sa isip niya, gumagawa siya ng kwento kung saan siya ay isang space pilot na may misyon na ilipat ang 3rd planet ng solar system, ang Earth, sa 9th planet na Pluto. Sa kanyang imahinasyon, nasa Sirius si Pluto at nananatiling buo ang Earth. Dahil dito, napag-isip-isip ng bata na 3 times 9 equals 3. Kinabukasan, habang kumakain, natuklasan ng ama niya ang liham na isinulat ni Johan para sa guro. Tinanong niya si Maya, ang kanyang asawa, kung siya ang sumulat nito, at sinabi ng babae na hindi. Nalaman ni Isha na malaki ang kanyang kasalanan. Pagkatapos ng matinding pagsaway, sinamahan siya ng kanyang mga magulang sa board of directors upang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Doon nila nalaman na hindi talaga ginagawa ni Ishan ang kanyang mga assignment at homework. Sinabi ng kanyang mga guro na ang pagbabasa at pagsusulat ay parang parusa sa kanya at palagi siyang hindi nakikinig sa klase. Dahil sa lahat ng reklamo, sinabi ng principal na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi na niya matutulungan si Ishan. Pinalalagay ng babae na baka may intellectual disability ang bata at pinapayuhan ang kanyang mga magulang na maghanap ng espesyal na paaralan para sa kanya. Pagdating nila sa bahay, determinado si Nana Shore na ipadala ang anak sa boarding school. Naniniwala ang lalaki na doon lamang magiging disiplinado si Ishan. Sinubukan ni Maya na pigilan ang kanyang asawa dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang bunsong anak, ngunit kumbinsido ang lalaki na ito ang pinakamainam na solusyon. Kahit na nagmamakaawa si Ishan na huwag siyang ihiwalay sa pamilya, hindi nagbago ang isip ng kanyang ama. Sa sumunod na linggo, dinala ang bata sa bagong paaralan. Sa biyahe pauwi, umiiyak si Maya dahil kailangan niyang ihiwalay ang anak, at tinutulungan siya ni Johan na kumalma. Samantala, si Ishan ay nakaramdam ng pag-abandona at pagtanggi ng kanyang pamilya. Sa hapunan, halos hindi makakain ang bata habang sinusubukan niyang i-proseso ang nangyayari sa bahay. Nakakita si Maya ng isa sa mga drawing notebooks ni Ishan. Ipinapakita ng bata sa mga guhit ang sandali na siya ay inihiwalay sa pamilya. Nakita ito ng babae at muling nagdududa kung tama ba ang desisyon niyang ipadala siya sa boarding school. Sa unang araw ng klase, iniutos ng guro ni Ishan na umupo sa unang upuan, katabi ni Rajan, ang top student. Ginawa ito ng guro upang maimpluwensyahan si Ishan at maging mas masigasig sa pag-aaral. Sa art class, na-distract si Ishan habang tumitingin sa mga ibon sa labas ng bintana. Inihagis ni Halkar ang chalk sa kanyang ulo, at pinaupo siya sa mesa, at hinampas ang kamay gamit ang ruler ng 5 beses bilang parusa sa hindi pagtuon sa klase. Sa English class, nahirapan rin siya. Habang nagpapaliwanag si Professor Senador, nagiging magulo ang mga salita sa board, at nakaramdam si Isha ng kakulangan kumpara sa iba. Pagkatapos marinig ng maraming beses na tinawag siyang bobo, tamad, at walang kwenta ng mga guro, naniwala na siya na totoo ito. Dati masayahin at masigla, unti-unti naging apathetic, depressed, at takot na bata si Ishan. Sa weekend, nang dumating ang kanyang mga magulang upang sunduin siya, umiiyak lamang si Ishan at tumatakbo ng desperado. Pagdating sa bahay, binigyan siya ni Johan ng 24 na kulay ng pintura dahil alam niyang mahilig siyang magpinta, ngunit kahit ito, hindi sapat upang mapasaya siya. Sa linggo ng gabi, nang ibalik siya sa boarding school, bagamat malungkot, wala na siyang luha.
Ang natira lamang sa bata ay kawalan at pagiging indifferent. Kinabukasan, nakita siya ng kaibigang si Rogen na nakasabit sa isang ledge at natakot. Sinabihan niya itong bumaba, ngunit nahulog siya sa lupa. Dumating si Ishan upang tulungan siya, at sinabi ng bata na si Halkar ay nailipat na sa ibang paaralan at may bagong guro na pumalit. Habang naghihintay ang mga estudyante sa bagong guro, may narinig silang tunog ng flute at nagsimulang hanapin ang pinagmulan nito. Biglang pumasok ang isang lalaki na naka-clown costume, gumagawa ng acrobatics, at nagsimulang kumanta. Excited ang mga estudyante at nakipag-interact sa kanya, pati si Rogen na may bali sa binti ay sumali sa sayaw. Ngunit si Ishan ay nakayuko at walang reaksyon. Pagkatapos ng palabas, namigay si Professor Ram ng blankong papel sa bawat estudyante at hiniling na magpinta o gumuhit kung ano ang gusto nila. Ilang minuto ang lumipas, tiningnan ng lalaki ang mga gawa at napansin na hindi pa nagsisimula si Ishan. Hindi niya siya pinilit at sinabi na pwede niyang gawin sa kanyang sariling oras. Ngunit natapos ang klase at lahat ng estudyante ay tapos na sa kanilang mga painting, maliban kay Ishan. Sa pagkakataong ito, kakaiba ang reaksyon ni Ram. Sa halip na magalit, nag-alala siya sa bata. Gabi na, tumawag si Ishan sa telepono ang kanyang ina. Sinabi ng babae na hindi siya makakakuha sa susunod na Sabado dahil lalaro si Johan sa final ng tennis tournament. Nagpatawad siya, ngunit iniwan lang ni Ishan ang telepono sa mesa at umalis. Kinabukasan, sa recess, tinanong ni Ram si Rogen tungkol sa kinaroroonan ng kaibigan. Sinabi ni Rogen na hindi masaya si Ishan sa paaralan. Kahit pilit, hindi niya kayang magbasa at magsulat ng maayos, palaging napapagalitan, at puno ng pulang marka ang kanyang notebook. Dahil dito, tiningnan ni Ram ang locker ni Ishan at nakumpirma ang dami ng maling pagbabaybay, ngunit may napansin siyang bagay na hindi napapansin ng iba. Pagkatapos magturo sa boarding school, pumunta siya sa isa pang paaralan kung saan nagtuturo siya ng special needs children. Sa araw na iyon, naaalala niya ang sarili bilang bata nang makita si Ishan. Napag-alaman niya na kailangan ng bata ng tulong, kaya nagdesisyon siyang bumisita sa bahay ng pamilya. Pagdating, sinalubong siya ni Maya at inanyayahan sa loob. Habang tinitingnan ang lumang notebooks ni Ishan, nakakita si Ram ng guhit at namangha sa kakayahan ng bata. Ipinakita ni Maya ang iba pang gawa ng anak at maingat itong pinanood ni Ram. Sa wakas, nakita niya ang notebook kung saan iginuhit ni Ishan ang sandali ng kanyang pagkakahiwalay sa pamilya. Namangha si Ram sa sensitivity at creativity ng bata. Tinanong niya ang magulang kung bakit ipinadala si Ishan sa boarding school. Sinabi ni Nana Shore na ito ang tanging opsyon dahil naulit ni Ishan ang nakaraang taon at hindi nagsusumikap sa pag-aaral. Nang marinig ito, tinanong ng guro kung napansin ng mag-asawa na may pattern ang mga pagkakamali ni Ishan. Sabi nila, hindi pa nila napapansin ang ganitong bagay. Ipinakita ni Ram ang ilang markings na ginawa ng ibang guro sa notebooks ng bata. Sa ganitong paraan, nakita ng mga magulang na nalilito si Ishan sa ilang magkatulad na letra. Sa iba, nasusulat niya ng baliktad, kaya nagiging mirror at hindi maintindihan. Ipinaliwanag ni Ram na nahihirapan si Ishan kilalanin ang mga letre kaya hindi siya makapagbasa o makapagsulat ng maayos. Ngunit sinabi ni Nana Shore na kalokohan lamang ito at panibagong dahilan para hindi mag-aral. Kinuha ni Ram ang isang kahon na may mga salitang nakasulat sa Chinese at pinabasa ito sa lalaki. Sabi ni Nana Shore, hindi niya mabasa dahil hindi niya alam ang mga simbolo. Ngunit iginiit ng guro at pinapokus siya. Nang muling sabihin ng lalaki na hindi niya mabasa, inakusahan siya ni Ram ng maling asal at sinabing hindi siya nagsusumikap. Sa puntong iyon, naunawaan ni Nana Shore kung ano ang ginawa niya sa anak sa nakalipas na ilang taon. Ipinaliwanag ni Ram na ang hirap ni Ishan sa pagbasa at pagsulat ay tinatawag na dyslexia. Ngunit hindi ito nangangahulugan na bobo ang bata. Sa katunayan, mas malinaw at mas matalas ang isip niya kaysa karamihan ng mga adulto sa paligid niya. Kitang-kita ito sa kanyang mga guhit. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Nana Shore. Sa halip na tingnan ang talento ng anak, mas inaalala niya na hindi magiging una si Ishan sa klase o magaling sa sports. Naiinis si Ram, kaya umalis siya at sa pahintulot ni Maya, kinuha ang notebooks ng bata. Kinabukasan bago magsimula ang klase, ipinakita niya kay Ishan ang sariling guhit at nahuli ang atensyon ng bata. Sinimulan niyang ikwento sa klase ang istorya ng isang batang hindi marunong magbasa o magsulat.
Kahit anong pilit, salungat ang mga salita sa kanyang mga mata at nakakatakot. Nilate siya ng lahat at tinawag na tamad. Hanggang isang araw, ipinakita ng batang iyon ang teorya na nagbago sa mundo. Sa dulo ng kwento, tinanong ni Ram kung alam ng mga estudyante kung sino ang batang iyon. Nagulat si Ishan, inisip na siya ang tinutukoy ng guro. Ngunit nagulat siya nang ipakita ng lalaki ang larawan ni Albert Einstein, ang henyo na nagbago ng agham sa kanyang teorya ng relativity. Pagkatapos, ipinakita ng guro sa mga estudyante ang isang painting at tinanong kung ano ang nakikita nila. Sabi nila, guhit ito ng helicopter. Ibinunyag ni Ram na gawa ito ni Leonardo da Vinci 400 taon bago ang unang eroplano. Sinabi rin niya na nahirapan si Leonardo sa pagsusulat at ipinakita kung paano niya isinulat ang dulo ng pangungusap na walang nakakaintindi. Ginamit ni Ram ang salamin upang ipakita ang tama, at lalo pang na-excite ang mga estudyante. Sa wakas, tinanong niya si Ishan kung sino ang nagbigay liwanag sa mundo gamit ang kuryente. Agad na sumagot si Ishan, Thomas Edison. Pagkatapos batiin, sinabi ng guro na hindi rin marunong magbasa ng maayos si Edison. Pagkatapos ipakilala ang lahat ng kahangahangang personalidad, sinabi ni Ram sa mga estudyante na marami sa kanila ay may nakatagong galing na makapagbabago ng mundo, dahil nakikita nila ang mundo sa ibang paraan. Sa klase, iminungkahi niya na gumawa ng isang bagay na natatangi. Ang ideya ay kunin ang mga bagay na itinatapon o nahuhulog sa lupa at gawing kakaiba. Hiniling ni Ram sa mga estudyante na pumunta sa tabi ng lawa at sinabi na nais niyang kausapin si Ishan ng walang ibang tao. Ibinunyag niya sa bata na noong siya ay bata, nahirapan rin siyang matuto at hindi siya naiintindihan ng kanyang ama. Akala ng ama niya na tamad siya at ayaw mag-aral. Ngunit nalampasan niya ang hirap at ngayon nagtuturo na siya sa ibang bata. Ilang minuto sa tabi ng lawa, habang naglalaro ang ibang bata, gumagawa si Ishan ng bago gamit ang lumang materyales. Sa tulong ng ilang twigs at kahoy, nakagawa siya ng bangka na kayang gumalaw sa tubig. Ipinagmamalaki siya ng guro at dinala niya ito sa bahay bilang alaala ng araw na iyon. Kinabukasan, pumunta si Ram sa opisina ng principal tungkol sa isang estudyante. Nang malaman na si Ishan ang paksa, inihanda niya ang sarili sa isa pang reklamo. Ngunit taliwas sa inaasahan, sinabi ni Ram na matalino si Ishan at ang tanging hirap niya ay sa pagbasa at pagsulat dahil sa dyslexia. Ipinaliwanag ni Ram ng mas detalyado ang learning disorder at ipinakita ang ilang paintings ng bata sa principal. Humiling siya ng pagkakataon na tulungan si Ishan. Iminungkahi niya na pansamantalang huwag pansinin ng ibang guro ang maling pagbabaybay at i-assess na lamang siya orally. Samantala, tutulungan ni Ram si Ishan sa pagbabasa at pagsusulat. Sinimulan ang private lessons. Una, nag-ensayo sila sa pagbabaybay sa malikhaing paraan na nagpapaigting sa imahinasyon ni Ishan. Nang kayanan niyang recite ang buong alphabet ng tama, nagpatuloy sa pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita. Ilang linggo lang, nakabasa si Ishan ng tama at madali, bumuti rin ang math skills niya, at hindi na nagkakagulo sa numero. Malapit nang matapos ang school year. Upang tapusin ang semestre sa magandang paraan, nagpasya si Ram na mag-set up ng art competition para sa mga estudyante at guro sa buong paaralan. Habang nagtuturo sa isa pang klase, dumating si Nana Shore at sinabi na kailangan siyang kausapin sa opisina. Sinabi ng lalaki na nag-research ang kanyang asawa tungkol sa dyslexia. Tinanong ni Ram kung bakit niya ito sinasabi, at sinabi ni Nana Shore na ayaw nilang isipin ng guro na hindi sila nagmamalasakit sa bunsong anak. Nang marinig ito, sinabi ni Ram na mahalaga ang pagmamahal at kayang pagalingin ang isang nasasaktan na kaluluwa. Ang mga simpleng kilos at salita ng pagmamahal ay nagpaparamdam sa bata na siya ay mahalaga. Ayon sa kanya, ang pinakamahalaga sa pag-unlad ng isang bata ay malaman niya na kahit siya ay mabaygo, naroon ang kanyang mga magulang upang suportahan siya. Dito lamang makakaramdam ang bata ng seguridad at matututo ng pagmamahal sa sarili. Nang marinig ito, nanahimik si Nana Shore at babangon na upang umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tinanong ni Ram kung nabasa rin ba ng kanyang asawa ang tungkol sa Solomon Islands. Doon, kapag ang mga katutubo ay nais ng bahagi ng kagubatan para sa pagtatanim, hindi nila pinuputol ang mga puno. Sa halip, nakapaligid sila sa puno at sumisigaw hanggang hindi na nila matiis, binabastos nila ang mga puno sa kanilang mga salita, at sa loob ng ilang araw, namamatay ang mga puno ng kusa. Nagulat sa sinabi ng guro, umalis si Nana Shore. Sa daan palabas, naisalayan niya ang anak.
Nakita niya si Ishan na nagbabasa ng poster tungkol sa art contest. Pinuno ng saya at guilt ang ama, ngunit wala siyang lakas ng loob na lapitan ang bata. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Ishan at naghanda. Umalis siya sa kwarto habang natutulog pa ang kanyang mga kaklase. At pumunta sa lawa upang panoorin ang pagsikat ng araw. Ilang oras ang lumipas, nagtipon ang mga estudyante sa amphitheater para sa kompetisyon. Dumating din ang principal at ang kanyang asawa. Tinanong ni Ram si Rajan tungkol kay Ishan, ngunit sinabi ng bata na umalis na ang kaibigan bago nagising ang mga kaklase. Nag-alala si Ram, ngunit hindi niya maiiwan ang ibang bata, kaya nagpa siyang hintayin si Ishan doon. Dumating rin ang ibang guro upang makilahok sa contest at nagulat sa kanilang mga caricature na iginuhit ng mga estudyante. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Lolita Lajmi, guro ni Ram, at inanunsyo na siya ang juror na pipili sa mananalo. Nagsimula ang kompetisyon, at lahat ay naghanda para ibigay ang kanilang pinakamahusay na gawa. Habang lumilipas ang oras, lalo pang nag-aalala si Ram sa pagkawala ni Ishan, ngunit sa kanyang gulat, dumating ang bata sa tamang oras upang makilahok. Binigyan siya ng guro ng blankong papel at naghahanap ng tahimik na lugar upang lumikha. Ngayon, mas kalmado na si Ishan, at nagsimulang gawin ang kanyang obra. Ilang minuto ang lumipas, ipinakita ni Ishan ang kanyang painting kay Ram, at namangha ang guro sa dami ng detalye. Ngunit mas nagulat ang bata nang makita na ang guhit ni Ram ay nagpapakita ng kanyang mukha na may labis na saya. Ilang oras ang lumipas, natapos ang contest. Mahirap para sa director na ideklara ang nanalo. Sinabi niya na si Lolita, espesyal na bisita, ang pumili sa pagitan ng dalawang magagandang guhit. Tinali ang resulta, ngunit isa lamang ang magiging cover ng school yearbook. Sa huli, ibinigay ng babae ang panalo sa isang estudyante, at si Ram ay pumangalawa. Lahat ay nagtataka kung sino ang nakatalo sa guro. Ipinahayag ng principal na ang nanalong guhit ay ni Ishan. Mahiyain na nagtago ang bata sa gitna ng palakpakan, ngunit muling sumigla ang kanyang loob nang makita ang pagmamalaki sa mukha ng guro. Umakyat si Ishan sa stage at nang matanggap ang sertipiko, natuwa siya at tumakbo sa mga bisig ni Ram. Niyakap nila ang isa't isa at sabay na umiyak sa tuwa. Ilang araw ang lumipas, dumating ang mga magulang ng estudyante upang sunduin ang mga bata para sa bakasyon. Nang dumating sa paaralan, tinawag ang mga magulang ni Ishan sa opisina ng principal. Ipinakita sa kanila na nanalo ang painting ng bata at naging cover ng school yearbook. Sa likod ng cover, guhit ni Ram. Nagulat ang magulang na makita ang mukha ng anak sa isa sa mga libro ng paaralan. Pagkatapos, pumunta sina Nana Shore at Maya sa silid ng guro upang kunin ang report card ni Ishan. Nagulat ang mag-asawa sa mahusay na progreso ng kanilang anak at nalaman na ito ay dahil sa tulong ni Professor Ram. Bago umalis, nagpasalamat sila kay Ram, at niyakap siya ni Nana Shore. Wala siyang masabi kundi pasasalamat sa guro sa pagbabago sa buhay ng anak. Nagpaalam si Ram kay Ishan at sinabi na mamimiss niya ito, ngunit naroon siya kapag bumalik ang bata mula sa bakasyon. Kasama ng pamilya, sinamahan ni Ishan ang mga magulang sa kotse. Ngunit bago siya sumakay, tumakbo siya pabalik sa bisig ng guro. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Saides Castro Cruz, Edmund, Jeric Migno, Rafi Desen, Jom Art Duhapa, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Milboy V. Star from Island Garden City of Samal, Richard Rigor from Antipolo, Rose Manghino from Green Valley San Nicolas Tres, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.